At para po pag-usapan ang ilang issue na konektado sa mga kontrobersiya tulad ng flood control at iba pa, makakausap po natin via Zoom si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang gabi po, Senator Win. Good evening, Daniel. Good evening sa ating mga tagapakinig. Sen, bago ko po tanungin kayo tungkol do sa budget deliberations bukas, kunin ko muna yung inyong reaksyon sa pagbibidiw po ni DPWH Secretary Manuel Bonoan at pagtatalaga kay DOTR Secretary Vince Dizon sa DPWH. Para sa akin, ito ay mas mainam para para maging independent at maging patas ang gagawing na investigasyon sa loob man ng Senado o sa labas ng Senado. Sa pagkaintindi ko, gumawa na rin ng independent commission. Dahil mahirap kung ang kalihim ay nandiyan pa at nag-iimbestiga ang Senado at ang independent body. So mas maganda na merong kredibilidad o independent yung gagawin na investigasyon at walang magiging impluwensya na manggagaling sa kalihim. Sen, ano po yung tingin nyo na dapat na tutukang pansin nito ni Secretary Vince, knowing na marami pong problema ngayon na nangyari po sa DPWH? Dalawang bagay, Daniel. Una, yung 2025 projects. Dahil maraming alegasyon na substandard and may ghost projects at inamin rin ni Secretary Bonoan na may ghost projects sa 2025 projects. 2025 and yung mga maaaga pa, no? Dahil ako naniniwala itong sindikato na ito, itong mga ganitong anomalya, matagal na nangyayari, lumalala at lumalala lang dahil nga walang nakakahuli. At ako, i-request ko rin bilang chairman ng Finance Committee, i-request ko rin kay Secretary Dizon na itong 2026 budget ay siguraduhin na walang anomalya ang mangyayari. Dahil ayaw natin pondohan ang anomalya. Dahil kung hindi maaalis yung mga sindikato, parang pinupondohan lang natin yung ginagawa nila come 2026. Sen, doon naman po tayo sa 2026 budget. Bukas na po yung budget deliberations. Kamusta po yung paghahanda po sa Senado? Tsaka ano po yung magiging kaibahan nito compared po sa mga nakalipas po ng budget deliberations noong mga nakaraang taon? Bukas ang kick-off na ng budget deliberation sa Senado. Ang kakaiba dito ay bukas rin ila-live na namin yung Budget Transparency Portal. So dito namin i-upload yung mga dokumento, magla-live stream rin tayo ng mga discussions, at dito rin magkakaroon ng feedback mechanism galing sa ating mga kababayan. So masusundan na nila ngayon yung budget, masusundan na nila ngayon yung pag-uusap at pwede na rin sila mag-communicate sa amin. At this time around, gagawa rin tayo ng isa pang hearing para imbitahan yung mga budget experts, CSOs, mga kababayan natin, mga technical experts sa merong suggestion para para sa budget at para ma-improve yung transparency sa budget. Sen, itong kahapon lang, no, matindi yung naranasang pagbaha po ng ating mga kababayan. So ano po yung mga aasahan sa budget deliberations pagdating po na sumalang na itong flood control program? Actually, yung kakaiba yung kahapon, Daniel, nung tinitignan ko sa social media at tinitignan ko rin sa mga comment, may mga kaibigan rin ako nakatira dyan at sinabi talaga nila na hindi binabahayang lugar na yan. Kung bahain man, talagang bihirang-bihira. So, ang ibig sabihin, dalawang bagay. No? Unang-una, nag-iiba na talaga ang klima, napakalakas ng ulan at sabi nga ng Quezon City Government, yung ilan na isang araw, yung ulan na nangyari sa isang oras, pang-limang araw na. No? So makikita natin may epekto yung climate change. At pangalawa, yung infrastruktura. Kung sapat pa yung drainage system, yung infrastructure, at kung itong mga drainage system natin ay angkop sa mga ganitong panahon. Pero titingnan rin natin yung angulo ng mga flood control projects dahil nakita ko rin sa balita na ang Quezon City rin ay mayroon mga reklamo tungkol sa mga flood control projects. Yung iba ay committed raw yung creek, yung iba ay hindi gumagana na bomba. Titignan rin natin kung konektado ito sa nangyaring baha kahapon. Sen, pwede bang sabihin bilang chairperson po ng Senate Committee on Finance, mas magiging mahigpit po kayo sa pagbabantay po dito sa budget po para po sa flood control?
Oo, yan na talagang aking prinsipyo sa lahat, no? Sa mga batas, sa paggagawa ng batas, lalo-lalo na sa paggagastos. Mayor pa lang ako, mahigpit na ako sa paggastos. So talagang magiging mahigpit tayo sa paglalaan ng pondo ng taong bayan. At lalo na ngayon na talagang nakita natin meron palang mga proyekto na hindi naaayon sa pangangailangan ng ating mga kababayan o may mga proyekto na hindi naman maganda yung pagkagawa. So magiging mabusisi tayo dito sa budget. Sir, paano naman po sir yung usapin po ng insertions? Alam ko nagiging controversial po ito every year nilang tuwing budget deliberations. Paano po mangyari under your leadership? Well, titingnan rin natin to, no? Itong mga insertions na ito, titingnan rin natin kung meron ba itong koneksyon sa direksyon ng budget. Sabi ng ating Pangulo na kung mayroong mga amendments, mayroong mga insertions na hindi naaayon sa direksyon ng budget o hindi naaayon sa direksyon ng ating Pangulo, hindi siya magdadalawang isip na i-reenact o hindi ipasa yung budget. So, titignan rin natin itong mga amendments at mga insertions kung ito ba ay may una-una, ito ba ay coordinated sa executive at pangalawa, ito ba ay naaayon sa direksyon ng budget. Sir, ano po yung timeline ng budget hearings? Bago po ba mag-Christmas, meron na pong budget para po sa 2026? Well, ang target namin by October 24, tapos na ang Senate side sa mga budget hearings. Traditionally, tinatarget natin yan bago magpasko ay maibigay na sa presidente, sa ating Pangulo. At normally, after Christmas, nagkakaroon ng yung signing. No? So, yun ang target namin. Pero nga, dahil magandang tanong yan, Daniel. Dahil nga dahil mas mahigpit ngayon, mas mabusisi ngayon, parang talaga magkakaroon ng maraming overtime para mahabol yung pag-aproba ng budget bago magpasko. Alright, siguro po, Sen, panghuling mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan ay bukas ay live na yung budget transparency portal ng Senado at hinikayat ko sila, ini-encourage ko sila na makibahagi dito sa budget process. May feedback mechanism kaya makikinig kami sa inyo, sa inyong mga suggestion, sa inyong mga nakikita sa loob ng budget. At itong budget dapat lahat tayo ay may pakialam dahil pera natin to. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Ang chairperson po ng Senate Committee on Finance, Senator Sherwin Gatchalian.